kailangan niyo pong mag-ingat dahil ipinapangaral ng mga hyper-dispensationalists na si Apostol Pablo ay nagtayo daw ng kanyang sariling iglesia bukod sa itinayo na ng Panginoong Hesukristo. May isa pong nag-comment, ang sabi niya, si Apostol Pablo ay tinawag na Master Builder. Therefore, ang kanyang pakahulugan na iba daw ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo during His ministry at may sarili ding itinayo ang Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. Kung tama itong kanyang pakahulugan, ibig sabihin, dalawa na ang iglesia na umiiral at ang dapat sundin natin ngayon ay kay Apostol Pablo. Kaya titignan natin ngayon ang verse na kailang ginagamit. At ang salitang Master Builder ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ganito kasi ang sabi dito. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Si Apostol Pablo po ang sumulat at nagsalita dito sa Book of Corinthians. At alam naman po natin na ang Book of Corinthians, specifically dito sa chapter 3, nagtalo-talo po ang mga Corinthian church dito. Dahil mayroon silang mga iniidolong personalidad. Ang iba kay Apollos, ang iba kay Cephas or Pedro, ang iba kay Apostol Pablo, at ang iba kay Kristo. So nagtalo-talo sila kung sino ang kailang susundin. Kaya ang sagot ni Apostol Pablo, is Christ divided? Nahati ba ang Panginoong Hesukristo para tayo ay magtalo-talo at may kilalaning personalidad kung sino lamang ang susundin? Alam po natin na itong Church of Corinthians, nung nakabuo na sila dito ng mga mananampalataya, iniwan ito ni Apostol Pablo kay Apollos. Si Apollos yung nagdidilig. Siya yung nag-disciple, siya yung nagpapalago. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. At yan ay sinabi niya sa verse 6, I have planted, Apollos withered, but God gave the increase. Now, maging Hudyo man at Kristiyano, iisa tayo sa Panginoong Hesukristo. Yun ang gustong iparating ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, susundan natin yung context kasi dito lang naka-focus yung mga hyper-dispensationalists sa verse 10 na paliwanag agad nila na may sariling itinayo si Apostol Pablo na iglesia. Pero yan ba ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Kaya himay-himayin nating mabuti itong verse 10. According to the grace of God which is given unto me. Alam po natin na ang Apostol Pablo ay isinugo po ng Panginoong Hesukristo. Siya ay naging mabunga sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil. Pero siyempre, mayroon din siyang mga bunga sa mga Hudyo sapagkat hindi naman pinipili ang kanyang pangangaral. May mga Hudyo din nangaligtas sa kanyang pangangaral. Ang sabi niya dito, as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon. At hindi niya sinasabi dito na nagtayo siya ng sariling iglesia, kundi inilatag niya, sa madaling salita, ipinapangaral niya ang pundasyon ng iglesia, which is Jesus Christ. Kanya ang sabi niya, as a wise master builder. Sa isang construction po, halimbawa, hindi lang isa dyan ang master builder. Ang matatawag dyan na master builder ay ang eksperto sa paglalatag ng pundasyon. Sino-sino yon? Mga leadman, architect, engineer, mga supervisor. Lahat yan tinatawag na master builder sa isang building na itinatayo sapagkat sila ang tagapaglatag ng pundasyon. Kung ano ang gagawin, sila yung eksperto dyan. At ang ginamit dito ni Apostol Pablo ay salitang as a master builder. Okay? Isa lamang siya sa tagapaglatag ng pundasyon ng iglesia, which is Jesus Christ. Kaya nga ipinapangaral nila ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo upang ang sino mang sasampalataya ay maidagdag sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, maging ang mga apostol at tayo man ay nakatayo sa pundasyon, which is Jesus Christ. At hindi niya sinasabi na siya lang ang master builder, kundi itinuturing din niyang mga master builder ang mga apostol. Basahin natin sa Ephesians. Sa Ephesians chapter 2 verse 20. Ang sabi dito, now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. Verse 20. And are built upon the foundation of the apostles
and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Hindi lang siya ang master builder, kundi marami silang tagapaglatag ng pundasyon, which is Jesus Christ. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, upon this rock, I will build my church. Nakatayo tayo sa pundasyon, which is Jesus Christ. Ang ating pananampalataya ay nakatayo sa Kanya. Sapagkat naidagdag tayo sa iglesia nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol. Kaya ang sabi dito sa verse 21, in whom all the buildings fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Sinabi ba ni Apostol Pablo na siya ang nagtayo sa iglesia? Or sinabi niya, isa lamang siya sa mga tagapaglatag ng pundasyon, which is Jesus Christ. At kinikilala nga niyang tagapaglatag din ang 12 apostol. Sa madaling salita, iisa lang ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung sasabihin natin nagtayo din ng sariling iglesia si Apostol Pablo, ilan ba ang iglesia ng Panginoong Jesucristo? Di ba isa lang? At ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28 verse 20, and I be with you always, even unto the end of the world. Yung iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo during His ministry, magpapatuloy yun sa lahat ng henerasyon. Kung tama ang interpretasyon ng mga hyper-dispensationalists na sa panahon natin ngayon, assuming na nagtayo si Apostol Pablo ng iglesia, at sa panahon natin ngayon, iglesia ni Apostol Pablo ang umiral, anong nangyari doon sa iglesia ng Panginoong Jesucristo? Naputol. At ang meron tayo ngayon kay Apostol Pablo, mali yun. Dahil magpapatuloy nga ang iglesia ng Panginoon sa lahat ng henerasyon. At doon na ibilang si Apostol Pablo. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 21, unto Him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Ang iglesia ng 12 apostol na itinayo ng Panginoong Jesucristo during His ministry, yun din ang kinasamahan ni Apostol Pablo, kung saan sinabi niya na ito ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon. Wala pong dalawang church, isa lang po ang church ng Panginoong Jesucristo. At ito ang kanyang katawan kung saan tayo nabibilang ngayon bilang mga ligtas na mananampalataya. Kaya wag po kayong magpapaniwala sa aral ng hyper-dispensationalist gaya ng lagi kong pinapaalala sa inyo. Dahil sila ay umalis sa pananampalatayang Baptist at sila ay nagtayo ng sariling grupo kung saan ipinapangaral nila itong kabaluktutan na doktrina na tumataliwas sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo at ng mga 12 apostles at ni Apostol Pablo.